Si Clarice May Gulpan Santiago ay isang butihing may bahay na wala ng iba pang maihiling sa buhay. Ipinagkaloob na sa kanya ang pangarap niyang masayang pamilya, kasama ang kanyang makisig at matagumpay na asawang si John Patrick J.P. Santiago at ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Evo. Para kay Clarice, isang perpektong paraiso ang kanyang buhay. Ngunit ang akala niyang paraiso ay unti-unting magiging impyerno sa pagdating ni Rona, ang simpleng probinsyana na kinuha ni JP bilang personal nanny ni Evo. Sa likod ng maamo at mahiyaing mukha ni Rona ay nagtatago pala ang isang mapanganib na obsession at lihim na pagtingin sa kanyang amo. Sa pag-alis ni Clarice para sa kanyang mga charity works, ang malawak na mansyon ay magiging pugad ng bawal na pananabik. Gagamitin ni Rona ang kanyang ganda at mapanuksong katawan upang akitin si JP, na kalaunan ay bibigay sa tukso dahil sa alak at lamig ng gabi. Dito magsisimula ang isang maruming relasyon sa pagitan ng taksil na asawa at ng tusong kasambahay sa ilalim mismo ng sagradong bubong ng mga Santiago. Habang kinakain na matinding guilt at usig ng konsensya si JP, si Rona naman ay magiging mapangahas at gagamitin ang relasyon upang magbanta. Ngunit ang kutob ng isang asawa ay hindi nagkakamali. Sa paglalatag ni Clarice ng isang matalinong patibong, makuhuli niya ang dalawa sa mismong akto ng kataksilan sa ibabaw ng kanyang sariling kama. Dito magsisimula ang bagsik ng isang palabang legal na asawa. Sa tulong ng batas, hindi pisikal na dahas ang gagamitin ni Clarice, kundi ang talas ng hustisya upang bawiin ang kanyang dignidad, ari-arian at ang buong kustodiya ng kanyang anak. Sundan ang kwento ng pagtataksid, pagkasira, matinding pagsisisi at ang pagbangon ng isang tapat na ina sa kanyang bagong simula. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaayasya. Ako muli ang inyong lingkod, si Miss Angge, na palaging handang maghatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral, magpapaiyak at gigising sa inyong mga damdamin dito lang sa Ayasya TV. Mga kaayasya, hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang katapatan kung ang mismong tukso ay nasa loob na ng iyong sariling tahanan? Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mong mag-alaga sa iyong anak ay siya palang unti-unting kikitil sa kaligayahan ng iyong pamilya? Ngayong araw, isang kapanapanabig at madamdaming serya ang isinulat ng ating tagagawa ng kwento na si Boss Riniel. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga puso, mag-relax at sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Clarice. Simulan na natin. Walang ingay na maririnig sa loob ng mansyon ng mga Santiago, kundi ang banayad na tunog ng aircon at ang mahinang human ni Clarice habang naghahanda ng almusal. Para kay Clarice May Gulpan Santiago, ang bawat umaga ay isang paalala kung gaano siya kapalad. Sa edad niya ngayon, nakuha na niya lahat ng pangarap ng isang babae. Isang marangyang buhay, isang mapagmahal na asawa at isang malusog na anak. Inayos niya ang table runner bago inilagay ang platito ng paboritong garlic rice ng kanyang asawa. Kasunod din yun ng bacon, scrambled eggs at sariwang prutas. Mami, isang mabilis na yabag ng mga paa narinig mula sa hagdanan. Si Evo, ang kanilang 5 taong gulang na anak, ay patakbong lumapit sa kanya habang suot pa ang kanyang paboritong Spider-Man pajamas. Hey, my little prince, easy lang, baka madapa ka. Nakangiting saway ni Clarice sabay luhod para salubungin ng yakap ang anak. Hinalikan niya ito sa pisngi. Did you sleep well? Yes, mommy, I dreamed about flying cars. Pasiglang sagot ng bata habang umiikot at umaakyat ang kanyang high chair. Eksakto namang pababa na rin ang hagdan si John Patrick Santiago o JP kung tawagin na marami. Mukha itong formal at kagalang-galang sa kanyang mamahaling business suit. Si JP ay isang matagumpay na negosyante, kilala sa industriya ng real estate. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong mukha sa trabaho ay ang isang mapagmahal na ama at asawa. Lumapit si JP kay Clarice. Ipanuwesto ang kamay sa baywang nito at nag-iwan ng isang matamis na halik sa mga labi ng asawa. Good morning, my beautiful wife. Good morning, Dad. Maupo ka na, mainit pa ang kape mo. Sagot ni Clarice, na may kasamang malambing na ngiti. Habang kumakain sila, pinagmamasdan ni Clarice ang kanyang pamilya.
Naisip niya ang mga pinagdaanan nila ni JP bago narating ang rurok ng tagumpay. Nagsimula sila sa maliit ngunit dahil sa sipag ni JP at sa walang sawang suporta niya bilang may bahay, nagbunga ang lahat. Wala na siyang ibang mahihiling pa sa Panginoon. Buong buo ang kanyang puso. Ang tanging dalangin niya ay sana ay walang magbago sa takbo ng kanilang masayang buhay. Ngunit sa kabila ng karangyaan, napapansin ni Clarice na unti-unting nagiging abala si JP sa mga nagdaang linggo. Mas madalas ito mag-overtime at madalas ding matulog si Evo na hindi man lang nakakasama ang ama. Han, panimula ni Clarice habang napupunas ng bibig si JP. Napapansin ko lang, parang subsub ka sa trabaho nito mga nakaraang araw. Hindi mo na rin masyadong naaasikaso si Evo bago matulog. Bumuntong hininga si JP at hinawakan ang kamay ng asawa. I know, hon. I'm really sorry. May bago kasi kami expansion project sa South. Pero wag ka mag-alala. Nag-iisip na ako ng solusyon. Actually, may nakausap na akong agency. Agency? Para saan? Kunin toong tanong ni Clarice. Para sa personal nanny ni Evo. Para kahit abala ako sa opisina at may mga inaasikaso ko rin sa foundation mo, may nakatutok sa anak natin. Gusto ko yung personal na mag-aalaga sa kanya. Yung pamilyado kaya naman ay subok na ang karanasan. Paliwanag ni JP. Nag-alinlangan si Clarice sa simula. Sanay siya na siya nag-aalaga kay Evo. Ngunit alam niyang darating ang araw. Nakakailanganin niya ng katulong sa bahay dahil magiging aktibo na rin muli siya sa kanyang family foundation. Sigurado ka ba, Han? Okay lang naman sa akin na ako lang. I just want the best for us, Clarice, para hindi ka rin masyado mapagod. Darating ang panahon. Talagang kailangan natin gawin to. Kailangan natin ng bagong nani, bukas. Sabi ng agency, pinakamagaling daw ito sa mga aplikante nila. Nakangiting sabi ni JP bago tumayo at binalingan si Evo. Be a good boy to mommy, okay? Yes, daddy. Sagot ng bata. Hinalikan muli ni JP si Clarice bago lumabas ng pinto. Naiwang nakatingin si Clarice sa kawalan. May kakaibang pintig sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag, ngunit agad niya itong iwinaksi. Nagtiwala siya sa kanyang asawa. Umalis si JP bitbit ang kanyang pagmamahal. Walang kamalay-malay si Clarice na ang desisyong ito ang magiging metya ng pag-iba ng kanyang paraiso. Kinaumagahan, maagang dumating ang bagong nani na tinutukoy ni JP. Kasabay ng pag-alis ng sasakyan ng kanyang asawa ay ang pagpasok naman ng isang tricycle sa kanilang subdivision gate. Isang babaeng nasa kalagitnaan ng 25 anyos ang bumaba. Simple lang ang suot nito. Isang kapasing maong at simpleng t-shirt, ngunit hindi maikakaila ang ganda ng kanyang muka sa kabila ng kawalan ng kolorete. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Rona. Magalang na bati ng babae habang nakatungo. Hawak ang isang lumang backpack. Pinagmaksdan ni Clarice si Rona mula ulo hanggang paa. Maamo ang mukha nito. May malalaking mga mata na tila lagi nagmamakaawa at mahiyain ang boses. Agad na lumambot ang puso ni Clarice. Tuloy ka, Rona. Ako si Clarice. Huwag mo na akong tawagin, ma'am. Clarice na lang o ate Clarice. Masayang salubong na may bahay. Halika sa loob para makilala mo si Evo. Salamat po, ate Clarice. Sagot ni Rona na tila may konting kaba sa dibdib habang inililibot at paningin sa marangyang sala ng mga Santiago. Hindi siya makapaniwala may mga ganitong kayamang tao. Ipinakilala ni Clarice si Evo kay Rona. Sa una ay medyo nahihirapa ang bata. Ngunit dahil may dalang laruang robot si Rona, nagawa sa kahoy, na ayon sa kanya ay gawa ng kanyang kapatid sa probinsya, ay agad na nakuha nito ang loob ng bata. Mabilis silang nagkapala gaya ng loob, bagay na labis na ikinatutuwa ni Clarice. Salamat naman na nagustuhan ka agad ni Evo. Medyo pihikan kasi ang batang yan sa mga nakakasama niya. Wika ni Clarice habang pinapanood ang dalawa sa play area. Nasanay po kasi ako sa mga pamangkin ko sa probinsya, ate. Kaya alam ko na po kung paano amuhin ng mga bata. Sagot ni Rona habang maayos na itinatabi ang mga laruan ni Evo. Gabi na makaupi si JP mula sa isang mahabang business trip. Pagpasok niya sa pinto, saktong pababa si Rona mula sa itaas. Bitbit ang basong ginamit ni Evo sa pag-inom ng gatas bago matulog. Nagkatagpo ang kanilang mga mata sa may paanan ng hagdan. Natigilan si JP. Hindi niya inaasahan na ganito kabata at kakinis ang nakuha ng agency para sa kanilang anak. Sa mga papel na ipinakita sa kanya, alam niyang 25 taong gulang pa lang ito. Ngunit iba ang epekto kapag nakaharap mo ina ito ng personal. Nag-iwas agad ng tingin sa Rona. Namumula ang mga pisngi. Sir JP, magandang gabi po. Ako po si Rona, yung bagong nani ni Evo. Nauutal na pakilala ng babae.
Tikim lang ang naging tugon ni JP bago inayos ang kanyang kurbata. Good. Gabi na rin. Kamusta si Evo? Hindi ba naging pasaway? Nako, hindi po sir. Napakabait pong bata ni Evo. Tulog na po siya ngayon. Sagot ni Rona habang nakatitig sa mga mata ni JP. May kakaibang kaslap sa mga mata ng dalaga na hindi napansin ng lalaki dahil sa pagod. Para kay Rona, si JP ang ehemplo ng isang lalaking perpekto. Makisig, mayaman, at mukhang napakabait. Isang lihim na paghanga ang agad na sumibol sa puso ng dalaga. Isang paghangang alam niyang bawal, ngunit hindi niya napigilang maramdaman. Mabuti naman kung ganoon. Seryosong sabi ni JP bago lumakad patungo sa kusina kung nasaan ang kanyang asawa. Hindi alam ni JP na natiling nakatayo si Rona sa may pasilyo. Sinusundan siya ng tingin habang hinahawakan ng kanyang dibdib na mabilis ang tibok. Sa unang gabi pa lang ng pananatili ni Rona sa bahay na iyon, may nabuo na mapanganib na pangarap sa kanyang isipan. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Naging napakalaking tulong ni Rona sa sambahayan ng mga Santiago. Masipag ito, hindi mareklamo, at higit sa lahat, tila tunay na kapatid na ang turing sa kanya ni Clarice. Madalas sila magkwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Kapag tulog na si Evo, tiwalang-tiwala si Clarice kay Rona. Kaya naman madalas niya itong iwanan sa bahay kasama ang kanyang pamilya kapag may mga dinaluhang pagtitipon ng kanyang foundation. Subalit, sa likod na maamong mukha ni Rona ay ang isang lumalalim na obsession kay JP. Tuwing umaga, bago pumasok si JP sa opisina, maagang nagigising si Rona para lang mapanood ang pag-alis nito. Inaabangan niya bawat ngiti ng lalaki, kahit na ang ngiting iyon ay para sa asawa nitong si Clarice. Isang Sabado ng hapon, habang si Clarice ay nasa isang charity bazaar, naiwan sa bahay sina JP, Evo at Rona. Natutulog si Evo sa kanyang silid, habang si JP naman ay nasa kanyang mini office sa bahay, nagbabasa ng mga kontrata. Kumatok ng dahan-dahan si Rona. Bitbit ang isang baso ng preskong katas ng mangga. Sir JP, nagdala po ako ng juice para po sa inyo. Baka po nauuhaw na kayo. Pasok. Maikling sagot ni JP na hindi tumitingin mula sa kanyang laptop. Dahan-dahang pumasok si Rona. Inilapag niya ang baso sa tabi ng laptop ni JP. Sa paggawa niyon, sadyang lumapit ang kanyang katawan sa lalaki. Sapat para maamoy ni JP ang mabangong pabango na regalo pa naman ni Clarice kay Rona. Napatingin si JP kay Rona. Nagkatama ang kanilang mga paningin. Hindi nag-iwas ang tingin si Rona sa pagkakataong ito. Sa halip, binigyan niya si JP ng isang makahulugang ngiti. Dahan-dahang kinagat ang kanyang ibabang labi. May kailangan ka pa ba, Rona? Medyo naiilang na tanong ni JP. Naramdaman niya ang biglang pag-init ng kanyang muka. Wala naman po, Sir JP. Gusto ko lang pong siguraduhin na komportable kayo habang nagtatrabaho. Malambing na sagot ni Rona. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Hinawakan ang gilid ng mesa. Kung may kailangan pa po kayo, kahit ano, sabihin niyo lang po sa akin. Ang mga salitang iyon ay may malalim na kahulugan na unti-unti pumasok sa isip ni JP. Tinitigan niya ang mapupulang labi ni Rona at ang hubog ng katawan nito na baka sa suot nitong hapit na t-shirt. Bilang isang lalaki, naramdaman ni JP ang isang uri ng tukso na matagal nang hindi niya nararamdaman. Kahit mahal niya si Clarice, ang monotony ng kanilang buhay ay tila nagbigay ng espasyo para sa isang bagong pananabik. Salamat, Rona. Maaari ka na lumabas. Utos ni JP, bagamat may kaunting panginginig sa kanyang boses. Sige po, sir. Inumin niyo po yan, ha? Pulong ni Rona bago dahan-dahang tumalikod na may matagumpay ng ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang may epekto siya kay JP. Alam niyang unti-unti nang kumakagat ang isda sa pain. Nang maiwan si JP, hindi na niya magawang mag-concentrate sa kanyang binabasang kontrata. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang panaginip at paningin ang mapanoksong sulyap ni Rona. Kinakain na siya ng panganib na tukso at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay may asawa. Nakaramdam siya ng takot, hindi dahil baka malaman ng iba, kundi dahil alam niyang gusto niya rin ang nangyayari. Ang ulan sa gabing iyon ay tila walang balak tumigil. Malalaking patak ang humahampas sa bintana ng master's bedroom. Sumasabay sa malalakas na kulog na paminsan-minsan ay nagpapatakbo kay Evo patungo sa silid ng kanyang nani. Wala si Clarice. Lumipad siya patungong Cebu para sa isang pambihirang 3 araw na charity summit ng kanilang foundation. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naiwan si JP na mag-isa sa bahay kasama si Rona at ang kanilang anak sa loob ng mahabang panahon. 11:00 na ng gabi.
Nakaupo si JP sa salas, may hawak na baso ng whiskey habang nakatitig sa kawalan. Hindi siya mapalagay. Ang katahimikan ng bahay na sinasabayan ng mga lamig ng panahon ay tila nagpapalutang sa mga bawal na isiping pilit niya itinatago nitong mga nakaraang linggo. Isang marahang yabagan bumasag sa katahimikan. Pababa si Rona sa hagdan. Suot ang isang manipis na duster na puti. Isang kasuotan na halatang hindi angkop para sa isang kasambahay na natutulog, kundi para sa isang babaeng may gustong akitin. Sir JP, hindi pa po kayo natutulog? Mahinang tanong ni Rona. Ang boses ay tila musika sa pandinig ng lalaki. Lumingon si JP. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata dahil sa alak. Hindi ako makatulog, Rona. Malamig ang gabi. Gusto niyo po ba ng mainit na tsaa o baka naman kailangan niyo na makakausap? Lumapit si Rona. Hindi siya huminto hanggang sa maramdaman ni JP ang init ng kanyang katawan. Naupo si Rona sa tabi ni JP sa malawak na sofa. Rona, hindi ito tama. Alam mo kung nasaan si Clarice. Pahinang saway ni JP. Ngunit walang tapang o autoridad ang kanyang boses. Ito ay isang bulong ng isang lalaking sumusuko na sa tukso. Nasa malayo po si Ate Clarice, sir. At alam ko matagal mo na rin akong gustong hawakan. Matapang na sagot ni Rona. Hinawakan niya ang kamay ni JP na nakahawak sa baso at dahan-dahan itong ibinaba sa lamesa. Isinundan ni Rona ang kanyang ulo sa balikat ni JP. Huwag muna natin siyang isipin ngayon. Ngayong gabi lang, JP. Akin ka muna. Ang pagtawag ni Rona sa kanyang pangalan na walang sir, ang bumasag sa huling pader ng depensa ni JP. Ang alak, ang lamig, at ang matagal nang nag-aalab sa pagnanasa ay sumabog. Hinarap ni JP si Rona. Hinawakan ang mukha nito at parahas na itinampi ang kanyang mga labi sa labi ng dalaga. Walang pag-aalinlangan si Rona. Tumugon siya na may higpit na pagnanasa. Sa ilalim ng madalim na gabi, sa gitna ng unos sa labas, naganap ang unang pagtataksil sa ibabaw ng sofa na madalas upuan ng pamilya ni Clarice. Ang sagradong sumpa na kasalabi noon ni na JP at Clarice sa harap ng dambana ay tuluyan na dungisan sa loob lang ng isang gabi. Nang sumunod na linggo, pagbalik ni Clarice mula sa Cebu, sinalubong siya ng karaniwang eksena, ang malinis sa bahay, ang masayahin si Evo, at ang asawang si JP na hinanagan siya sa pisngi. Ngunit sa likod ng normal na pabalat na ito, may isang madilim na sekreto nagsimula na mabuhay sa ilalim ng kanilang bubong. Ang unang gabi ng pagkakasala ni JP at Rona ay hindi naging huli. Sa katunayan, tila binuksan dito ang isang pinto ng adeksyon na hindi na kayang isara ng dalawa. Nagkaroon sila ng mga senyales, isang simpleng ubo, isang pag-ayos ng buhok, o isang partikular na oras na pagpunta sa laundry room ay sapat na para malaman ng isa't isa na ligtas ng magkita para sa isang mabilis at nakaw na sandali. Ate Clarice, ako na po ang maglalaban ng mga barong ni Sir JP. Voluntaryo ni Rona, isang umaga habang nag-aayos si Clarice sa mga bulaklak sa florera. Salamat, Rona. Napakaswerte ko talaga sa'yo, napakabait mo at napakasipag. Nakiting sagot ni Clarice. Walang kamalay-malay sa laso na unti-unti pumapatay sa kanyang pamilya. Wala po yan, ate. Kung ano po ang makakapagpasaya sa inyo at kay sir, gagawin ko. May double meaning sagot ni Rona bago tumalikod. Sa tuwing aalis si Clarice para ihatid si Evo sa summer art class nito, ang malawak na mansyon ay nagiging pugad ng kasalanan. Sa loob ng guest room, sa likod ng mga nakasarang pinto, walang takot na magkapiling sina JP at Rona. Si Rona ay naging mapangahas. Sinisiguro niyang ang bawat halik at yakap niya kay JP ay mag-iiwan na marka sa isip ng lalaki para hindi siya nito magawang bitawan. Paano kung malaman ni Clarice? Tanong ni JP. Isang hapon habang nakahiga sila sa kama ng guest room habang inaayos sa kanyang gusot na polo. Hindi niya malalaman, JP. Masyado siya nagtitiwala sa akin at sayo. Nakangiting sagot ni Rona habang pinaglalaroan ang korbata ng lalaki. Basta't mag-iingat ka lang sa pag-uwi at huwag mo kalimutang amuyin ang sarili mo bago mo siya lapitan. Naging eksperto si JP sa pagpapanggap. Pag-uwi sa gabi, yayakapin niya si Clarice. Tatalungin na naging araw nito at gaganap bilang perpektong asawa. Ngunit sa tuwing titingin siya sa mga mata ng asawang walang kaalam-alam, may unti-unting gumagapang na itim na anino sa kanyang puso. Hindi madaling mamuhay sa kasinungalingan, lalo na para sa isang lalaking tulad ni JP na pinalaki sa isang disenteng pamilya. Habang tumatagal ang kanilang lihim na relasyon ni Rona, mas lalong nagiging mabigat ang bawat hakbang niya sa loob ng sariling bahay. Isang gabi, nagising si JP dahil sa matinding uhaw. Pagbaba niya sa kusina,
Nakita niya si Clarice na nakaupo sa hapag-kainan. May hawak na lumang photo album. Lumapit siya rito. Han, bakit kising ka pa? Tanong ni JP sabay haplos sa balikat ng asawa. Lumingon si Clarice. May luha sa kanyang mga mata ngunit may ngiti sa mga labi. Tinitingnan ko lang yung mga pictures natin noong nagsisimula pa lang tayo, JP. Yung panahong nangungupahan lang tayo sa maliit na apartment. Yung wala tayong pambili na masasarap na pagkain pero busog na busog tayo sa pagmamahal. Humarap si Clarice kay JP at hinawakan ng mga kamay nito. Gusto ko lang magpasalamat, Han. Kasi kahit mayaman na tayo ngayon, hindi ka nagbago. Nanatili kang tapat at mabuti at mapagmahal na asawa at ama. Ikaw ang pinakamalaking blessing sa buhay ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga saksak ng patalim sa dibdib ni JP. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi. Isang impostor na hindi karapat-dapat sa tapat na pag-ibig ng asawa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang lumuhod at ihingi ng tawad ng lahat ng kanyang maruruming sekreto kay Rona. Ngunit binalot siya ng takot. Takot na mawala ang pamilyang pinaghirapan niyang itayo. I love you, Clarice. Halos mapamaos na sagot ni JP bago niyakap na mahigpit ng asawa upang maitago ang sarili niyang mga luha ng guilt. Kinabukasan, kinausap ni JP si Rona sa bakanteng garahe. Rona, kailangan na nating itigil ito. Hindi ko na kaya. Nasasaktan ako sa tuwing tumitingin ako kay Clarice at kay Evo. Ang konsensya ko, kinakain na ako araw-araw. Nagbago ang mukha ni Rona. Aba-among mukha ay napalitan ng talim at lamig. Ititigil? JP, sinimulan na natin ito. Sa tingin mo ba ganoon kadaling talikuran ng lahat? Paano naman ako? Paano ang nararamdaman ko para sa'yo? Kinuha ka lang namin bilang nani, Rona. Nagkamali ako. Nadala ako ng tukso. Pero si Clarice ang asawa ko. Medyo nanggagalaiting bulong ni JP. Lumapit si Rona. Tinitigan na mariin si JP at bumulong na may kasamang banta. Sige, itigil natin. Pero siguraduhin mo kaya mong harapin si Ate Clarice kapag ako mismo nagsabi sa kanya kung anong ginagawa natin sa tuwing wala siya. Natigilan si JP. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Doon niya na-realize na ang babaeng pinasok niya sa kanyang buhay ay hindi lang isang simpleng nani. Si Rona ay isang mapanganib na bitag na may kakayahang sumira sa lahat ng mayroon siya. Hanggang kailan niya kayang itago ang maruming sikretong ito? Ang kutob ng isang asawa ay madalas na hindi nagkakamali. Bagamat naging mas maingat si JP matapos ang pagbabanda ni Rona, hindi niya maitatago ang unti-unting pagbabago sa kanyang kilos. Ang dating masayahin at bukas na si JP ay naging malamig, mailap at laging balisa sa tuwing nasa loob ng bahay. Isang gabi, habang natutulog na ang buong sambahayan, nagising si Clarice dahil sa tunog na mahinang panginginig ng cellphone ni JP sa ibabaw ng nightstand. Lumingon siya sa tabi. Mahimbing ang tulog ng kanyang asawa. Dahil sa kuryosidad na matagal nang gumugulo sa kanya, dahan-dahan kinuha ni Clarice ang telepono. May isang bagong mensahe mula sa isang hindi nakapangalang numero. Salamat sa kanina. Masarap ang tulog ko dahil sa mga yakap mo. Sana laging ganito kapag wala ang asawa mo. Nadlamig ang buong katawan ni Clarice. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya habang paulit-ulit na binabasa ang text. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone na mapansin niyang gumalaw si JP. Natulog si Clarice ng gabing iyon na may mabigat na bato sa kanyang dibdib. May mga luhang tahimik na umagos sa kanyang mga pisngi. Nang sumunod na mga araw, mas naging mapagmatsyag si Clarice. Napapansin niya ang mga bagay na dati hindi niya binibigyan pansin. Ang pabango ni JP na may kasamang kakaibang amoy na matamis na bulaklak. Isang amoy na pamilyar sa kanya dahil siya mismo ang nagregalo ng pabango iyon kay Rona. Ang paminsan-minsang pagpapalitan ng makahulugang tingin ni na JP at Rona sa hapagkainan at ang biglang pag-iwas ni Rona sa tuwing lalapitan niya ito upang kausapin. Rona, tawag ni Clarice isang hapon habang nagtitiklop ng mga damit ang nani sa laundry room. Bahagyang nagulat si Rona at mabilis na itinago ang kanyang hawak na cellphone. Ate Clarice, bakit po? May kailangan po ba kayo? Tinitigan ni Clarice sa mga mata ni Rona. Ang maamong mukha na dati ay labis na pinagkakatiwalaan ay tila maitinatago ng kadiliman. May problema ba kayo ni JP? Napapansin ko kasi parang naiilang kayo sa isa't isa nitong mga nakaraang araw. Pilit na ngumiti si Rona. Bagamat talataan ka ba sa kanyang boses? Naku, wala po ate. Medyo napapagod lang po siguro ako sa pag-aalaga kay Evo pero okay naman po kami ni Sir JP. Trabaho lang naman po ang unayan namin. Tumango si Clarice. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya may hindi tama. Ang tiwala na binuo niya sa loob ng maraming taon ay nagsisimula na mabasag tulad ng isang marupok na salamin. Hindi pinalaki si Clarice na mahina at iyakin. Kung totoo man ang kanyang hinala,
Gusto niyang matibay na ebidensya bago niya harapin ang kanyang asawa. Hindi niya hahayaang maging tanga siya sa sarili niyang pamamahay. Dahil dito, nag-isip siya ng isang plano. Isang paniwang para sa dalawang taong nagtataksil sa kanya. Isang Miyerkules ng umaga, habang nag-aalmusal, sadyang nag-anunsyo si Clarice sa harap ni na JP at Rona. Han, mamayang hapon ay sasamahan ko si Ivo sa isang out-of-town birthday party ng kanyang classmate sa Tagaytay. Doon na rin kami matutulog sa hotel para hindi na kami mapagod sa biyahe. Baka bukas na kami ng hapon makauwi. Kaswal na sabi ni Clarice habang naglalagay ng butter sa tinapay. Nakita ni Clarice ang mabilis na sulyap ni JP kay Rona at ang dahan-dahang pagtango ng nani. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa puso ni Clarice. Kumagat ang dalawa sa kanyang pain. Ganoon ba, Han? Mag-iingat kayo sa biyahe. Sayang at may mga pipirma na akong dokumento sa opisina, hindi ko kayo masasamahan. Sagot ni JP. Pagamat baka sa kanyang boses ang isang uri ng excitement na pilit niyang itinago. Hapon pa lang, umalis na si Clarice kasama si Ivo. Ngunit sa halip na dumiretso sa Tagaytay, inihatid muna niya si Ivo sa bahay ng kanyang kapatid upang doon muna ito magpalipas ng gabi. Pagkatapos niyon, bumalik si Clarice sa kanilang subdivision. Hindi niya pinasok ang kanyang sasakyan sa garahe. Sa halip, ipinarada niya ito sa kabilang kalye at naglakad patungo sa likod na bahagi ng kanilang mansyon kung saan mayroon siyang duplicate na susi na backdoor. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng kanilang sariling bahay, dahan-dahan ang bawat hakbang ni Clarice. Ang puso niya ay pumupukpok ng napakabilis, tila gustong sumabog sa dibdib niya. Dasal niya sa sarili, sana ay mali ang kanyang hinala, sana ay madatnan niya ang kanyang asawa na nagtatrabaho lang na mag-isa. Ngunit habang papalapit siya sa hagdan, narinig niya ang mga mahinang hagik-hik at ungol na nagmumula sa itaas. Sa mismong silid na itinuturing nilang sagradong lugar ng kanilang pagmamahalan. Ang bawat hakbang ni Clarice paakyat ng hagdan ay tila may kasamang libo-libong karayom na sumasaksak sa kanyang puso. Ang pintuan ng kanilang master's bedroom ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng kaunting liwanag mula sa loob. Dahan-dahang sumilip si Clarice sa siwang ng pinto, ang kanyang mundo na pinuo ng pagmamahal, pangarap at tiwala sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuhos sa isang kurap ng mata. Doon, sa ibabaw ng kanilang kama, nakita niya ang kanyang asawa, si JP, na walang suot na damit. Yakap-yakap at tinahalikan si Rona. Ang nani na itinuring niyang parang tunay na pamilya ay nakapulupot ang mga binti sa kanyang asawa. May suot na mapang-akit ng ngiti habang tinatamasa ang bawal na pag-ibig. JP, mahal na mahal kita. Narinig pa ni Clarice ang bulong ni Rona bago muling hinalikan si JP. Hindi na napigilan ni Clarice ang kanyang sarili sa matinding galit, sakit at puot. Marahas niyang itinulak ang pinto. Bumagsak ito sa pader na lumika ng isang malakas na tunog. Mga animal! Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Mabilis na nagkahiwalay sina JP at Rona. Halos mabulas si JP sa kama dahil sa gulat na makita ang kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Rona at mabilis na kinuha ang kumot para itago ang kanyang katawan. Clarice, akala ko ba? Nauutal na sabi ni JP. Aboka ay biglang nawalan ng kulay. Nagmamadali itong kumuha ng shorts para isuot. Han, let me explain. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ang iniisip ko, JP. Nakikita ng dalawang mata ko sa ibabaw pa ng kama ko. Lumapit si Clarice at walang pag-aalinlangan sinampal ng napakalakas si JP. Ito ba ang kapalit ng lahat ng pagtitiwala ko? Ito ba ang expansion project na inaasikaso mo? Pinalingan naman ni Clarice si Rona. Nakayo ko sa gilid ng kama. Hinila ni Clarice ang buhok nito ng buong lakas, kaya napasigaw ang nani sa sakit. At ikaw, inari mo na parang kapatid. Pinakain kita, binihisan, pinagkatiwalaan ko ang anak ko sa'yo. Ang makati mong laman, sa asawa ko pa talaga humanap na mapapagkamutan? Anay, Ate Clarice, nasasaktan ako, JP, tulungan mo ko. Iyak ni Rona habang pilit na nagpukumiglas. Huwag mo siyang hawakan. Clarice, tama na. Pakiusap ni JP habang pilit na inihihiwalay ang asawa kay Rona. Hinarap ni Clarice si JP, puno ng luha, ngunit puno ng puot ang kanyang mga mata. Ipagtatanggol mo pa ang kabit mo sa harap ko, JP? Tapos na tayo. Tapos na ang pamilyang sinira ninyong dalawa.
Tumalikod si Clarice at mabilis na lumabas ng silid. Iniwan ng dalawang taksil na nakatulala sa gitna ng kanilang nagawang kasalanan. Ang perpektong buhay ni Clarice ay opisyal na natapos ng gabing iyon. Ngunit ang kanyang laban ay magsisimula pa lamang. Ang mga sumunod na araw matapos ang gabing iyon ay mistulang impyerno para kay JP. Pagkaalis ni Clarice, bitbit ang ilang piraso ng kanyang mga gamit. Hindi na ito muling bumalik sa mansyon. Agad na dumaan si Clarice sa bahay ng kanyang kapatid upang kunin si Evo. At lumipat sila sa isang hindi madating lugar na hindi alam ni JP. Sa loob ng malawak at malamig na bahay, naiwang mag-isa si JP. Noong mismo gabi na huli sila, pinalayas niya si Rona na walang pakundangan kahit umiyak at magmakaawa ang nani na panagutan siya, na naigang takot at pagsisisi kay JP, ngunit huli na ang lahat. Clarice, please, sagutin mo ang mga tawag ko, nagmamakaawa ko. Hon, patawarin mo ako, nagkamali ako. Text ni JP sa asawa. Pang-ilang daan na araw na iyon, ngunit nanatiling walang sagot. Bloke ang kanyang numero sa lahat ng social media accounts ng asawa. Pumasok si JP sa silid ni Evo. Nakita niya ang mga laruan ng anak, ang maliit nitong sapatos, at ang amoy ng baby powder na palaging nagpapaalala sa kanya sa tuwing hinihela niya ang kanyang anak. Napaupo si JP sa sahig at doon ay humagulgol ng napakalakas. Nawala ang lahat. Ang karangyaan ng kanyang mansyon ay walang silbi dahil sa mga taong nagbibigay buhay dito ay tuluyan ng lumisan. Ang bawal na pananabik na nararamdaman niya kay Rona ay napalitan ng matinding dumi at pagkamuhi sa sarili. Gumuho ang kanyang mundo at alam niyang siya mismo ang may kasalanan ng lahat. Hindi nagtago si Clarice para umiyak habang buhay. Pagkatapos ng 3 araw na pagluluksa para sa kanyang patay na kasal, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Humarap siya sa salamin at nakita ang isang babaeng sugatan. Ngunit hindi talunan. May anak siyang dapat buhayin at may dignidad siyang dapat bawiin. Hindi ko hahayaang tapakan niyo lang ang pagkatao ko. Matigas na sabi ni Clarice sa sarili. Sa tulong ng mga pinakamagagaling na abogado na kinuha niya sa pamamagitan ng koneksyon ng kanyang pamilya, naganda si Clarice ng isang malupit na ganti, hindi sa pamamagitan ng marahas na pisikal na serye, kundi sa legal na paraan na magpapaluhod sa dalawang taksil. Isang umaga, habang nasa opisina si JP na tulala at walang tulog, pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang mga legal na dokumento. Sir, may nagpadala po nito galing sa korte. Kabado nitong pahayag. Nabuksan ni JP ang brown envelope, lalo siya naginig. Isang petition for legal separation of concubinage lawsuit. Article 334 ng Revised Penal Code ang nakahain laban sa kanya at kay Rona. Kasabay nito ang isang temporary restraining order na nagbabawal sa kanya na lumapit kay Evo. Hindi lang yon. Hiningi rin ni Clarice ang buong kontrol sa kanilang mga conjugal assets, kabilang ang mansyon at mga shares sa kumpanya na nakapangalan sa kanilang dalawa. Sa kabilang dako, hindi rin nakaligtas si Rona. Natunto ng mga pribadong investigador ni Clarice ang tinutuloyan nitong boarding house kasama ang mga autoridad. Personal na sumama si Clarice upang ipasilbi ang warrant of arrest para sa kasong concubinage. Ate Clarice, maahawa ka po. Wag mo po akong ipakulong. Sigaw ni Rona habang pinupusasa ng mga pulis sa harap ng maraming tao sa compound. Ang maamo nitong mukha ay punong-puno na ng takot at kahihiyan. Tinitigan siya ni Clarice mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Huwag mo ako matawag-tawag na Ate Rona. Noong pumasok ka sa kama ko at sa asawa ko, hindi mo naisip ang maawa sa akin at sa anak ko. Ngayon, harapin mo ang batas. Naging mabilis ang takbo ng mga pagdinig sa korte dahil sa mga hindi matatanggihang ebidensya na hawak ni Clarice, ang mga text messages, ang testimonya ng mga security guard sa subdivision at ang mismong akto ng pagkahuli niya sa dalawa. Hindi na nagawang lumaban ni JP. Tinanggap niya lahat ng parusa, ibinigay na rarapat na ari-arian kay Clarice at pumirma sa kasunduan para sa buong kustodiya ni Evo para na rin sa kapakanan ng bata. Si Rona naman ay tuluyan na hatulan ng parusang destillero at pagkakulong dahil sa naging papel nito bilang kabit sa loob ng legal na pamamahay ng mga Santiago. Ang kanyang mga pangarap na umangat sa buhay sa maruming paraan ay nagtapos sa likod ng rehas at permanenteng dungis sa kanyang pangalan. 1 taon ang lumipas. Sa isang malawak na hardin sa isang bagong subdivision, nakaupo si Clarice habang pinapanood si Evo na masaya naglalaro kasama ang kanilang bagong aso. Mas maaliwalas na ang mukha ni Clarice, bagamat may mga sugat pa rin. Ang kanyang nakaraan, malaya na siya. Ang pangarap niya masayang pamilya ay maaaring na bago ang forma, ngunit ang kapayapaan sa kanyang puso ay tuluyan na nagbalik.
Isang hapon, dumating si JP para sa kanyang buwanang court-approved visitation kay Evil. Nakatayo lang ito sa may gate. Hindi na nangahasang pumasok sa loob ng ari-arian ni Clarice. Mukha itong matanda. May mga puting buhok at wala na ang dating yabang na isang katagumpay na negosyante. Pitpit ito ay isang kahon na paboritong laruan ni Evil. Lumapit si Clarice sa gate. Hawak ang kamay ng anak. Daddy? Patakbong lumapit si Evil at niyakap ang ama. Bahagyang naiyak si JP habang buong giting na niyakap ang anak. Tumingin si JP kay Clarice. May malalim na pagsisisi sa kanya mga mata. Clarice, salamat dahil pinapayagan mo pa rin ako makita ang anak natin at patawad muli sa lahat. Tumingin si Clarice sa kanyang dating asawa. Ang galit na dating sumusunog sa kanyang pagkatao ay napalitan na ng kalituhan at kalaunan ay kawalan ng pakiramdam. Napatunayan na niya ang kanyang sarili at ang batas ang naghiganti para sa kanya. Nagawa mo na ang kasalanan, JP. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagtitiwala sa iyo at ang Diyos na ang bahala sa iyo. Para kay Evo, mananatili kang ama niya pero para sa akin, tapos na tayo. Seryoso ngunit kalmadong sagot ni Clarice. Tumalikod si Clarice at naglakad pabalik sa loob ng kanyang magandang bahay. Ang maruming sikreto ni JP at Rona ay tuluyan na naging bahagi ng isang madilim na kahapon. Ngayon, si Clarice Miguelpan Santiago ay hindi na lang basta isang butihin may bahay. Siya ay isang matatag na ina, isang palabang babae at ang reyna ng sarili niyang bagong simula. Sinasabi ng mga matatanda na malalaman mo lang ang tunay na halaga ng isang bagay kapag ito ay nawala na sa iyo. Ngunit para kay John Patrick Santiago, may mas matindi ang katotohanan. Alam niya ang halaga ng kanyang pamilya, ngunit pinili niyang itapon ito para sa isang pansamantalang pananabik na ang kapalit ay habang buhay na kaparusahan. 5 taon na ang nakalipas mula ng gabi ng pagkawasak. Nakatayo si JP sa harap ng salamin ng kanyang maliit na condo unit. Wala na ang malawak na mansyon sa kinalakihan ni Evo. Naibigay na iyon kay Clarice bilang bahagi ng legal na settlement. Ang kumpanya niya, bagamat operating pa rin, ay hindi na ganoong kasegla dahil nawala ang kanyang focus at sigla sa buhay. Ang kanyang mukha ay may mga linyang dulot ng puyat, lungkot at labis na pag-iisip. Kinuha niya ang kanyang pitaka at tinitigan ng isang lumang larawan, isang picture nila Clarice noong ipinanganak si Evo. Doon, kitang-kita ang tunay na kaligayahan sa kanyang mga mata. Kaligayahang siya mismo ang pumatay. Ang tanga mo, JP. Bulong niya sa sarili. Sabay lagok na natitirang alak sa kanyang baso. Isang araw, bago ang kanyang visitation rights kay Evo, nakatanggap si JP ng isang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Ang boses sa kabilang linya ay may gasgas, pagod at wala nang natitirang tamis. JP, si Rona ito. Bahagyan ng hinig ang kamay ni JP. Rona? Bakit ka tumatawag? Tapos na ang parusa mo, hindi ba? Oo, JP. Malaya na ako. Tapos na ang parusang destiyero ko pero ang buhay ko, habang buhay na may dumi. Boses iyak ni Rona sa kabilang linya. Nandito ako sa maliit na karinderya malapit sa lumang opisina mo. Gusto lang kita makita kahit sandali lang. Noong una ay ayaw pumunta ni JP. Tuwing naririnig niya ang pangalan ni Rona, ang naaalala niya lang ay galit ng mukha ni Clarice at ang iyak ng kanyang anak. Ngunit may bahagi sa kanya ang gustong tuluyan tapusin ng kabanatang ito. Gusto niyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Na makarating si JP sa tagpuan, halos hindi niya makilala ang babaeng nakaupo sa sulok. Wala na ang makinis na balat, ang mapang-akit ng ngiti at ang mapupulang labi na naging bitsa ng kanyang tukso. Si Rona ngayon ay mukhang matanda sa kanyang edad, tuyot ang buhok at may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata. Salamat at dumating ka, JP. Mahinang sabi ni Rona, pilit nang humingiti ngunit bakas ang pait. Ano ang kailangan mo, Rona? Nagmamadali ako. Seryoso at malamig na tanong ni JP. Hindi man lang nauupo sa tapat nito. Tumingin si Rona sa kanya. May luha sa mga mata. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat na nagawa ko. Nabulag ako, JP. Akala ko kapag nakuha kita kay Ate Clarice, makukuha ko rin ang marangyang buhay na pinapangarap ko pero nagkamali ako. Ang nakuha ko lang ay kulong, kaihiyan at pamilyang isinumpa ako. Pumuntong hininga si JP, naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi mo lang kasalanan, Rona. Kasalanan ko rin. Ako ang may asawa. Ako ang nangako kay Clarice pero nagpatukso ko sa'yo. Pareho nating sinira ang buhay natin. May pag-asa pa ba tayo? Biglang tanong ni Rona. Hinawakan ang kamay ni JP sa ibabaw ng mesa. Wala na si Ate Clarice sa'yo. Single ka na rin naman ngayon.
Baka pwedeng tayo na lang. Mabilis na binawi ni JP ang kanyang kamay. Tinitigan niya si Rona na may pinalidad. Rona, makinig ka sa akin. Ang nangyari sa atin ay hindi pag-ibig. Iyon ay lason. Tuwing makikita kita, ang nakikita ko lang ay ang pinakamalaking kasalanan na pagkakamali sa buhay ko. Wag mo na akong lalapitan o tatawagan muli. Magbago ka na para sa sarili mo. Tumalikod si JP at naglakad palayo na walang lingon-lingon. Narinig niya mahinang paghagulgol ni Rona sa kanyang likuran. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang chapter na iyon ng kanyang buhay ay sarado na. May dalang permanenteng peklat. Kinaumagahan, linggo, dumalaw si JP kay Evo sa bagong bahay ni na Clarice. Katulad ng dati, sa gate lang siya pinahinto. Lumabas si Evo. Mas malaki na ngayon. 10 taong gulang na ito. Agad itong yumakap sa kanyang, Daddy, panoorin mo ako mamaya sa football game ko, ha? Oo naman, anak. Hindi yan mawawala sa schedule ni Daddy. Nakangiting sagot ni JP habang ginugulo ang buhok ng anak. Natanaw ni JP si Clarice sa may beranda ng bahay. May hawak itong tasa ng kape. Kasunod nito ay isang lalaki. Isang matangkad, desente, at mukhang mabuting lalaki na nag-abot ng sweater kay Clarice dahil sa malamig na hangin. Nakita ni JP ang ngiti ni Clarice. Iyon ang uri ng ngiti na matagal nang nawala noong magkasama pa sila. Isang ngiti ng buong tiwala at tunay na kapayapaan. Naramdaman ni JP ang kirot sa kanyang puso. Ang lalaking iyon ang gumagawa ng mga bagay na dapat ay siya ang gumagawa kung hindi lang siya naging taksil. Tumingin si Clarice sa direksyon niya habang tumango bilang pagkilala, ngunit walang emosyon. Walang galit, walang puot, kundi purong distansya. Tuluyang nagtanggap at natanggap ni JP ang kanyang parusa. Ang pinakamalagim na parusa para sa isang lalaking nagtaksil ay hindi ang makulong o mawalan ng pera, kundi ang makita ang babaeng pinakamamahal mo na masaya, payapa at buwang buhay sa piling ng iba habang ikaw ay nananatiling nakakulong sa anino ng iyong sariling pagsisisi. Yumakap si JP kay Evo at ngumiti ng pilit. Halika na anak, baka malit ka pa sa laro mo. Naglakad sila mag-ama palayo sa bahay. Bit-bit ang katotohanan ng nakaraan ay hindi na kailanman mababalikan. At ang kasalanan ay may laging kaakibat na paniningil. At dito na po nagtatapos ang ating madamdaming serye. Ngayong araw, mga kaayasya, isang napakatinding kwento ng pagsubok, pagtataksil, ngunit sa huli ay pagtatagumpay at pagbawi sa sariling dignidad. Tunay nga na kapag ang Diyos at ang batas ang kumilos, walang sekretong marumi ang hindi nilalantad. Sana ay marami kayo napulot na aral sa buhay ni Clarice na sa kabila ng labis na sakit at pagkadurog, may lakas na naghihintay sa bawat babae at ina na piliing bumangon para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Huli, bago tayo magpaalam, isang napakalaking pasasalamat sa ating napakahusay na tagagawa ng kwento, si Boss Rainiel, sa paghahatid ng obra na ito na talagang nagpabilis sa tibok ng ating mga puso. At sa pagkakataong ito, nais kong mag-iwan ng isang espesyal at taos-pusong mensahe para sa mga itinuturing natin bagong bayani, ang ating mga kababayang OFW na nakasubaybay sa atin ngayon mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mga kabayan, alam po namin na hindi biro ang buhay sa ibang bansa, ang lamig ng gabi, ang pagod sa trabaho, at ang pangungulila sa pamilyang naiwan sa Pilipinas ay gabi-gabi ninyong ipinapanalangin na mairaos. Batid din po namin na marami sa inyo ang tulad ni Clarice, mga tapat na nagpapakasakit, nagtitiwala at nagpapadala ng lahat ng inyong kinikita para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang inyong pamilya. Sana po ang kwentong ito ay nagsilbing paalala sa lahat ng mga naiwan sa Pilipinas. Huwag po nating sayangin, babuyin, o tratuhin na parang basura ang tiwalang ibinibigay ng ating mga mahal sa buhay na nagpapakapagod sa abroad. Ang katapatan na hindi binabayaran ng pera, ito ay kusang ibinibigay dahil sa pagmamahal. At para naman sa ating mga OFW na kasalukuyang dumadaan sa mabigat na pagsubok sa pamilya, naway maging inspirasyon si Clarice na hindi kayo pababayaan ng batas at ng may kapal. Kayo ay matapang, kayo ay palaban, at kayo ay babangon. Huwag niyo pong kakalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share ang inyong mga saloobin sa ating comment section sa ibaba. Lalo na ang ating mga OFW. I-comment niyo po kung alin bansa kayo nakikinig. Ngayon, para ma-shoutout namin kayo, magkita-kita po tayo muli sa susunod na kapanapanabik na kwento. Ako muli ang inyong tagapagkwento, si Miss Angge. Manatiling matatag, manatiling tapat, dito lang sa Ayesha TV. Pagpalain po kayo na may kapal. At paalam.